Umpisahan natin sa John chapter 11 verse 45 to 57. Ang pakanang patayin si Jesus. Kaya nanalig sa kanya ang marami sa mga Hudyong pumunta kay Maria at nakasaksi sa kanyang ginawa. Pumunta naman sa mga Pariseo ang ilan sa kanila at sinabi ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong pari at mga Pariseo ang mataas na sanggunian at sinabing, anong gagawin natin? Marami siyang ginagawang tanda. Kung pababayaan natin siyang ganito, mananalig sa kanyang lahat at darating ang mga Romano at buburahin kapwa ang ating banal na lugar at ang ating bansa. At isa sa kanila sa Kaipas, na punong pari sa taong iyon, ang nagsabi, wala kayong kaalam-alam. Hindi nyo naintindihan na mas makakabuti sa inyo ang isang tao ang namatay alang-alang sa sambayanan kaysa mapahamak ang buong bansa. Hindi sa ganang sarili niya ito sinabi, kundi bilang punong pari sa taong iyon. Nagpropesiya siyang mamatay nga si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang alang-alang sa bansa, kundi upang tipunin din at pigisahin ang mga nakakalat na anak ng Diyos. Kaya mula sa araw na iyon, pinagpasya nilang patiin siya. Kaya hindi nalantarang naglibos si Jesus sa mga Hudyo, kundi umalis siya roon patungo sa lupaing malapit sa desyerto. Sa isang bayang Ephraim ang tawag, at doon siya tumigil kasama ang mga alagad. Ngayon, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, o tumahon pa Jerusalem ang marami mula sa lalawigan bago magpaskwa upang maglinis ng sarili. Hinahanap nila si Jesus, at nang nasa templo na sila, sinabi nila sa isa't isa, ano sa tingin ninyo? Hindi nga siya paririto sa piyesta. Nagpalabas naman ng kautusan ng mga punong pari at ang mga Pariseo na ipagbigay alam ng sino mang makaalam kung nasaan siya nang maipadakip naman nila siya.